Miss Carla Estrada. Maraming salamat sa parangal na ito sa ngalan ng aking anak na si Daniel Padilla. Medyo nakaglo po yung sigawan nyo, dinig na dinig ko. Pero salamat at mukhang natuwa naman kayo na ako yung nakita nyo. No? Ako talagang dapat na makita dahil ako ang tagapunta sa BIR para kubayan. Yan ay isang malinaw na katotohanan. Pero pinaabot siyempre ng aking anak na si Daniel Padilla ang pagpapahalaga ng pagbabayad ng tamang buwis po. At ito po ay maging maging example tayo lalo na sa kabataan na i-exercise ang pagbabayad po ng tamang buwis para tayo po ay direktang nakakatulong sa ating bayan at sa mamamayan. Maraming salamat po. Once again guys, Miss Carla Estrada. Ladies and congratulations for Miss Carla. Hula. Sino kaya? Without further ado, up next, an icon of Philippine entertainment, katulad ng crew, a comedian, TV host, movie star, and entrepreneur. Our next Top Taxpayer awarding media influencer is known for bringing laughter and joy to millions. She also leads by example when it comes to being a responsible citizen. Manda people! Ito na po! Welcome! Jimmy lang for the Uncountable Boys Going Down! Yes, Miss Barnes. And of course, ano naman masasabi mo sa atin na pinatakalan ka ngayong hapon sa iyong isa sa pagiging top taxpayers of Quezon City? Wow, top taxpayer. Next top model lang ang gusto ko dati. Ngayon top taxpayer na ako. Maraming salamat po dito sa pagkilala nito. Nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakakakilig pag narinig mo, top taxpayer ka. No? Parang pag sinabing top taxpayer ka, parang may nagawa kang tama para sa bansang ito, diba? At mayroon kang naiambag sa bansang ito, diba? Parang pag top taxpayer, ay, ang saya kasi bilang Pilipino, sumunod ako sa batas. Diba? May nagawa kang tama para sa lipunan natin. Kaya maraming salamat po, lalo na sa RDO 39, maraming salamat po sa pagka-guide sa akin at sa team ko kung paano namin matutugunan yung aming obligasyon sa buwis. Maraming salamat po kasi sila talaga nag-guide sa amin. RDO 39, thank you very much. At kanina nakikinig ako ilang beses kung naririnig na sinasabi ng Minister Kana, pagbayad tayo ng buwis, tuparin natin ang aming obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Tama naman po yun. Talagang dapat tayo magbayad ng buwis dahil napakalaking bagay ang mga buwis na ibinabayad ninyo. Dahil itong BIR na, alam niyo bang ibig sabihin ng BIR? Alam niyo ba COMELEC? So, trending yan, ha? Maraming hindi nakakaalam na meron palang COMELEC. So, alam niyo naman na may BIR.
Ano ang ibig sabihin ng BIR? Tama. Oh my God. Tama. Buti na lang alam natin kung ano ibig sabihin ng BIR. At ang BIR po, yan ang bureau, yan ang sakay ng gobyerno, yan ang pamahalaan na yan. At ang mission nila ay makakolekta ng mga buwis. Sila ang nag-a-assess ng ating buwis at kumukolekta ng mga buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Diba? Ginagamit yung for nation building. Diba? To uplift the quality of lives of the Filipino people. Kaya tama po, magbayad po tayo ng buwis. Obligado tayong magbayad ng buwis at dapat natin gawin yun. At pagkatapos natin magbayad ng buwis, karapatan din natin obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ibinabayad natin. Tama? Kung inuobliga nila tayo, dapat talaga tayong tumupad kasi obligasyon yan. Diba? Pag obligasyon, pag sinabing obligasyon, wala kang magagawa. Kailangan mo itong gawin kasi obligasyon ito. Hindi ito pribilehiyo, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon natin magbayad, karapatan din natin, obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng perang ibinabayad natin dahil hindi madali kung paano natin kinita ang ipagbabayad natin ng buwis. At lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Kung inaakala niyo, hindi naman ako nagbabayad ka ng buwis. Pag gumagamit ka ng shampoo, nagbabayad ka ng buwis. Pag kumakain ka, nagbabayad ka ng buwis. Diba? Sa bawat kilos natin, nagbabayad tayo ng buwis. Hindi ko lang alam na nagbabayad tayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasaan yung pinayad natin buwis? Kasi misyon ng BIR, ito po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Yun ang misyon. Kaya nila tayo pinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos natin magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? Diba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabel? Karapatan natin yun. Tama po ba? Karapatan natin yung question at magsalita at bumoses dahil pera po natin na ang ginamit ko. Kaya, lahat po tayo, obligasyon natin magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ang makikinabang dyan. At obligasyon din ng BIR na maningil. Kaya, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin magbayad. Kasi gagamitin nila yon to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin magbayad ng buwis, tayo naman ang magtatanong, nasa na po ang binayad natin buwis? Kaya maraming salamat. Salamat po din sa pagpili. Hindi na makapagsalita at dito po sa plaque ito, ikinagagalo ko pong tumanggap ng ganitong pakilala ng one of the top taxpayers sa aming distrito. Maraming salamat po. God bless you. Mabuhay kayo mga people! Once again, yung kabotable Vice Ganda, amazing message para sa Madlang people listening to the man. Thank you so much.